Welcome to another episode of Immigration at iba pa kung saan tatalakayin natin ang inyong mga katanungan about immigration matters, family law, and other legal matters here in Canada. Ako po si Jean Aguilar and of course kasama natin ang ating favorite Filipino-Canadian lawyer, si Attorney Jake. Good afternoon, Attorney Jake. Magandang hapon, Jean. Another week, another Wednesday. Dito na naman po tayo sa Filipino TV. Yes, so live na live po tayo ulit today kahit ngayon. medyo maulan. And yes, so it's another chance for you mga kababayan to send in your questions. You can type your questions in the comment section below. At pipilitin po namin sagutin yan. Pipilitin sagutin yan ni Attorney Jake. Yeah, so madami po tayong mga tanong recently. Kaya kung ako po sa inyo, mauna na kayo. Katulad ng dati. Simulan nyo lang. Minsan naghihintayan. Yes. Pero again, in the meantime, pwede naman papainitin muna natin. So marami tayong mga nasagap na questions, na-receive na questions offline. So from our social media as well. So simulan natin, Attorney Jake. Medyo marami din to. Alright. Okay. Para naman mabago, we'll start with the family law question. Yeah. Yan. Mga divorce questions natin, mga kababayan. Okay, from Gayson S. Attorney, paano po ba mag-file ng divorce? Hiwalay na po kami since 2017. Depende po ba sa province ang application? Yeah, so yung pag-filing, medyo straightforward naman yan. May mga information din online. Pwede kayong sarili ang gumawa nun. But of course, you can also hire a lawyer for that. May mga technical aspects din kasi yan. Tsaka tama na per province yung process sa court. Pero yung law, yung Divorce Act kasi, federal, meaning all over Canada yon. So yung rule, yung law itself is the same all over Canada. Pero yung sabi natin detail on how to go about the application, the process, pwedeng provincial level yon. Pero yung hindi magbabago, yung requirement na you should be separated for at least 1 year, yun na lang muna yung pinaka basis ng divorce. Kasi actually 3 yan, pero we'll not discuss the other 2. Hindi, kasi parang hindi just practical. Just the simplest one. Yeah, yung pinaka-simplest, yung separated na kayo for at least 1 year. Madali lang kasi i-comply yun eh. Okay. At saka less yung evidence na kailangan mo i-submit. So yun yung pinaka-requirement. At saka naka 1 year ka na rin dito sa province kung saan ka magpa-file. So yun lang yung pinaka-basic requirements. And then kailangan mo mabigyan ng copy yung si ex mo kasi part siya ng tinatawag na due process. Okay. Sana naliwanagan ka doon, Gayson. Another one. Ayaw niya magpakilala from Anonymous. Alright. Paano po kung hindi matanggap yung summon? I think your service na to, no? Yeah, so related siya Opo. doon. Di ko na alam kung saan nakatira si ex. Maraming salamat po. So related siya doon sa tanong ni Jason. Oo. Yung summon, medyo luma ng term. Pero anyway, service, I think yung gusto niya sabihin dito, kasi yan, nabanggit natin, isa sa requirements, dapat mabigyan ng copy yung ex mo. Kumbaga siya yung respondent kasi for any application sa court, dapat mabigyan yung kung sino man kabilang yung party. Yeah, yung kabilang party. Kung sino man yung involved doon sa matter niya, dapat alam niya kung ano nangyari. So yung isa sa requirements. So yung summon or service, dapat mabigyan siya ng copy in person supposedly. Dapat may mag-aabot at saka may mga, yun yung technical parts na nabanggit ko kasi lalo kung sa ating mga Pilipino, yung ex natin nasa Philippines syempre, merong Hague Convention para dyan, so kailangan nating sundin yon. So hindi tayo pwede mag-utos na lang. Hindi katulad dati pwede tayo mag-utos na lang kay sino, abot mo nga ito kay ganyan. Ngayon, dadaan siya sa isang process na hindi na natin control, dadaan siya sa officials ng government at sila yung mag-aabot ng copy. Pero kung hindi naman nga magawa yon, like itong case na ito, hindi nga daw alam kung nasaan. Hindi niya alam saan nakatira. Marami pang paraan. Again, yun yung technical parts. Pero mayroon pang ibang paraan. Yun nga lang, ipapa-approve mo yan sa judge. So, yun yung other requirement nun. Bago mo gawin yon, kung ano man yon, kung ano man yung idea mo, kasi nga, kunyari, hindi mo na nga makita, so pwede kang siguro at worst case scenario, papublish mo na lang, or pwede kang i-waive na lang din, sabihin mo sa judge, pwede bang hindi ko nabigyan, hindi ko talaga alam. Anyway, depende yan sa sitwasyon, pero ang bottom line is, kailangan ng approval ng court. Okay. Kung ano man yung pinopropose mo. So, pwede pa rin, may paraan pa rin. Ayun. Sana po naliwanagan kayo about this family law, divorce in particular, na questions. Yeah. Okay, nasa na po yung mga katanungan nyo before natin na basahin yung mga iba pang questions now about immigration. Ayan, nagpapa-shoutout si Melody. Good afternoon, Miss Jean and Attorney Jake.
Thank you, Melody, for watching. Magandang hapon, Melody. So please feel free po to send in your questions. And while we are waiting, marami naman tayong questions na natanggap about immigration. Let's start with, ang pangalan niya is Your Local Manager. Good morning po. I applied for PGWP on June 2025, waiting for approval. I'm working as ECE dito sa Alberta. Nag-graduate siya ng business sa Southern Alberta Institute of Technology. Planning po mag-aral ng ECE Level 2 dito sa Alberta ulit. Ask ko lang po, malaki po ba ang chance na mag-grant yung study permit? And okay po bang strategy na to para ma-PR in the future? Legal din po ba yung holding 2 permits, 1 study and 1 work permit? Salamat po and God bless. So, madaming tanong doon, ano? Isa-isahin natin. So, ano ba? Saan ba tayo magsimula dito? Okay, ang una niyang question, mag-grant ba daw siya ulit ng study permit? So kung ano yung chance, malaki yung chance kasi na nandito na kayo, na-approve na yung dati yung nung nag-apply kayo for study permit, obviously na-approve yon, tsaka PGWP. So since maganda naman yung record nyo, malaki yung chance na ma-approve kayo for as long as you can show na genuine yung intent nyo. So as I can see naman, very genuine yung intent na mag-aral kasi nga gustong i-pursue yung career sa ECE. And of course, funding, may funds ba tayo para mag-aral? I think kayang-kaya naman, may trabaho naman, may PGWP. So yes, doon sa tanong na yon, yung chances na ma-approve siya, definitely, mataas yung chance. Magandang strategy ba daw to for PR in the future? Yes, din, kasi yung sa ECE, medyo in demand din siya. So, kung ano yung kailangan ng Canada, doon tayo pupesto. Kasi nandun yung mga incentive. Minsan sa education category din meron siya, di ba? So pwede siya. And then yung pangatlong tanong, pwede bang dalawang permits? Pwede. 1 study, 1 work permit. 1 work permit, pwede nga dalawang work permit. Wala namang problem doon, kumbaga. So wala namang conflict doon. Okay. Yun lang po. So Thank all good. you. Everything good doon sa tanong. Okay. Salamat po doon sa Thank you, tanong. Your Local Manager, for that question. Ayan, may na-receive na tayong mga question. We can stop and read the live questions Sige muna. po, prioritize natin yung live natin. Okay, from Sheila Diab. Hello po. Pwede po ba mag-file ng divorce na nakaturis dito sa Canada for 2 years and magkano? So pwede po. Hindi naman kailangan na PR tayo or worker or whatever dito sa Canada. Ang kailangan lang is resident ba kayo dito ng Canada for at least A year. 1 year para makapag-file. So sabi nyo 2 years na kayo. So pwede po. So Pwede magkano naman, kung ang tanong nyo yung sa amin, get in touch na lang po sa amin. Andyan po yung contact information. Kasi po we do some evaluation muna. So we don't give prices like parang dekahon na presyo. Ini-evaluate din po namin bawat aplikante para ma-determine natin yung appropriate na fee. So get in touch yung amount of work na kailangan gawin ng... Exactly. So get in touch na lang po muna sa amin. Okay, maraming salamat Sheila for that question. Okay, from Abet Avila. Good morning po, Attorney Jake and Miss Jean. Ask ko lang Ask ko lang po kung nag-a-assist kayo para sa visitor visa. Plan ko pong i-apply ng visitor visa ang anak ko from the Philippines. PR po ako dito and soon to apply for Canadian citizenship. Thank you po and more power to your show. God bless. Watching from Vancouver. Ay, Thank you, Mr. Abet. Naku, maraming salamat. Nag-assist po kami sa visitor visa application. I'm just wondering ilang taon na po yung anak nyo. So yun po, I'm just curious. You don't have to answer po, you don't have to post anything. I'm just curious. Parang I'm talking to myself. I'm just thinking ano yung mga kailangan malaman dito. Yeah, I'm just curious kung ilang taon yung anak. Kung may kasi work. PR kayo or citizen na isama, na-declare ba siya before? Mga ganyan. Pero, I think we need to know more about the applicant para lang mag-gauge natin ano ba yung chances na makarating siya dito. Yes. We usually start with 50-50. Yun yung lagi natin sinasabi na pag ang aplikante na sa Philippines, usually 50-50 ang chance. Kasi marami rin nga pupunta dito at nag-overstay, pero hindi naman lahat. So, yun, we start with a 50-50 and then depende sa other factors, then we can provide you with, at least with an estimate nung chances nyo para at least alam nyo bago kayo mag-proceed. Ano yung chances nyo na ma-approve. To manage the expectations. Exactly Ano? po.
Okay, marami pong salamat, Mr. Abet. Mhm. And we move on to Edang Rosete. Good PM po, Attorney Ma'am Jean. Natapos po yung 90 days restoration namin ng anak ko. So, ang ginawa ko po is, umaandar, wait lang. Nag-apply ako ng visitor record while waiting po ng recommendation, RCIP. Then, after a week po, naka-receive po ako ng recommendation. Ano po yung pinaka-best na gawin po? Para pwede na po bang mag-apply sa federal for PR or mag-apply na po muna ng work permit? Paano po yung visitor record po namin ng anak ko? So anyway, I understand yung buong situation. So working on yung temporary residence at saka permanent residence. So dalawa lagi yan kasi pinag-uusapan natin. At saka magkaiba yun, hindi siya usually related eh. But in some cases, yes. So una recommendation, congratulations. Medyo alam ko po mahirap makakuha nun. So you're well on your way to becoming a PR kasi may recommendation kayo. So yan po muna, congratulations doon. And then mag-apply na po kayo ng PR as soon as you can. And kahit pa paano magagamit nyo rin yan doon sa application nyo for visitor record. Kung magaganda yung chances nyo na ma-approve yung visitor record nyo kasi nga meron naman ang kayong recommendation. Yun lang, pero syempre hindi automatic yun, but depende sa paano nyo nga rin i-present dun sa application nyo. Pero overall, yun, good news yun na recommend kayo. So, malaking bagay po yun. So, yun, congratulations po. Yeah, nakapag-apply na siya ng visitor record. So, she's asking kung mag-a-apply ba rin siya ng work permit. Kasi I think requirement ba yun sa RCI? Work permit, hindi siya necessarily connected doon. Yung work permit, yun pa rin, LMIA pa din siya eh. Yun muna, ano natin yun. So, dun tayo sa default na na situation niya na kung gusto niyo magtrabaho, you need LMIA or employer na may LMIA. So, yun po muna yun. So, unless na may specific programs na nagbibigay ng mga bridging, which is possible pag naka-apply na kayo ng PR nyo. But we have to review the entire program. Yung RCIP program. Yung RCIP program, kung meron kayong bridging work permit doon. I'm not so sure about that. Pero yun, you can always fall back doon sa LMIA kung merong LMIA. Okay, maraming salamat Edang for that question. Ayan, ang haba na ng mga questions natin. From Saure Garbolingo Nelson. Good day po, attorney. Tanong ko lang po, yung misis ko, nag-expire na po yung open work permit niya sa January, mag-expire na sa January. May anak po kami, 8 months old. Ano pong dapat i-apply sa kanya? Visitor permit ba o vulnerable work permit? Yung sa akin po, closed work permit, mag-expire na po sa March, hindi po kami sabay expiration ng work permit. Na-renew na po kami ng company kaso wala pa pong update. Kailangan bang hintayin muna ang confirmation bago i-apply yung sa misis ko na visitor. At plan po namin na i-apply na lang ng visit visa pag walang ibang way. They are from Quebec. Okay, madami din na. So, yung visit visa, doon tayo magsimula sa huli kasi yung naalala ko. Visit visa, you can always visitor record, by the way po, nalilito na rin tuloy ako. So, magkaiba po yung visit visa sa visitor record. Yung record, pag nandito na po kayo sa Canada, yung visa kailangan nyo kung papasok kayo ng Canada. So, obviously, nandito na kayo sa Canada, record po yung kailangan nyo, visitor record. And then, pwede namang applyan yun, parang fallback nga in case na hindi na kayo makakakuha ng panibagong work permit or study permit. Visitor record po yung apply natin para lang at least magkaroon tayo ng status. Ano pa ba yung ibang tanong doon? Vulnerable, I don't think so kasi wala kayong nabanggit na abuse. So, na-applyan lang yun pag may abuse kayo na experience doon sa employer nyo. At saka dapat closed work permit yun. And then kung meron nga pong abuse kayo na experience doon, possibly pwede kayo mag-apply ng vulnerable open work permit. Yun ang purpose nun. Para at least hindi kayo tali doon kasi close work permit, tali ka supposedly and may abuse ka na nga, so dapat meron kang other options. So yun, kaya ginawa yung vulnerable open work permit para mabigyan ka ng panahon para maghanap ng panibagong employer. Okay. So ano pa ba yung tanong doon? May na-miss pa ba tayo ng tanong? Medyo marami yun eh. I think okay na.
hintayin pa daw muna nila yung confirmation bago i-apply yung misis niya ng visitor visa. Confirmation ng... I think nag-in-applyan sila ng company niya ng work permit. So, nakapending yung work permit. Kung nakapending, may Oo. implied, ano yun, status. Or maintain status. So, kung ganun ang sitwasyon, may ano siya, may status pa din. Kung sa tingin nyo, ito yung ano dyan, evaluation dyan. Kung sa tingin nyo, ma-approve naman, kumbaga nga, Malaking nasubmit naman chance. yung lahat ng requirements, saka yun na may LMIA naman or kung ano man yung requirement ng application. Kung malaki yung chance, pwede kayo sigurong hindi na muna mag-apply ng visitor record. Asahan nyo na lang na ma-approve yun. But just make sure kasi syempre nga hindi naman 100% din yan. Kung gusto nyo maging magpakasiguro, applyan nyo na ng visitor record. At the same time, pwede naman yun. Pwede namang Para sabay. lang, kung sakali nga ma-refuse yung work permit, at least may visitor record pa kayo. Hindi kayo mawawala ng status. Ano? Kumbaga walang fault na ibabaling sa inyo. At as much as possible, try to maintain your status. So, yun po yung masasabi natin. Depende kasi sa likelihood na ma-approve yung work permit nyo. Pero yun nga, kung gusto nyo makasiguro, applyan nyo na lang din ng visitor record. Ayun. Okay, marami pong salamat, Mr. Saure. From Edmond Lau. Pahabaan ng questions sumakay sa atin. Good afternoon po, Ma'am and Attorney Jake. Share ko lang po yung naranasan namin. Mag-asawa, nag-apply po kami ng Vulnerable Open Work Permit. Okay na po, na-approve na noong October 30. And then after 2 weeks po, nag-email sila na kailangan ko daw pong patunayan sa kanila within 7 days na nasa Canada po ako. Akala po kasi nila nasa labas ako ng Canada. Ang pinagtataka po namin, bakit wala po silang data na nasa labas po ako or nasa loob ng bansa. Salamat po. Yeah, okay. Magandang tanong yung part na yun. Hindi naman din kasi automatic na nalalaman ng officer kung merong lumabas o pumasok na tao sa Canada. So, kailangan nyo rin talaga silang i-inform if ever kailangan yung mga ganon. I-inform nyo. Kasi nga, hindi naman siya automatic. So, yung part naman na kailangan nyo lang patunayan, it's just a matter of evidence. Just, kumbaga, mag-comply lang kayo. Compliance lang naman yun. Wala naman din ako nakikitang problem doon. It's just a matter of proving to the officer para masatisfy si officer. Kasi, yun yung kailangan ni officer doon sa evaluation niya. So, tayo bilang aplikante dito sa Canada at temporary resident ng Canada, sunod lang tayo sa kung anong gusto ng gobyerno. So, yun lang naman is more on compliance. Tsaka yung pinagtatakahan nyo na hindi alam ng officer. Normal po yun. Hindi naman expected kasi na alam ni officer yun. Wala namang automatic na reporting process or system na malalaman ni officer kung sino yung mga lumalabas-pasok dito sa Canada. Ayun. So, dapat lang ma-explain po ng maayos. Yeah, explain nyo lang po. And Madali comply. naman yun. Compliance lang po yan. Okay, maraming salamat Edmond for that question. Moving on to Vani Diaz. Hello po, good afternoon. Magtatanong lang po ako. Yung PGWP ko po mag-expire na sa November 27. Since may 90 days of grace period po ako to restore my status, ano pong ma-advise nyo sa case ko? Okay, expired 27, 90 days. Okay, wag mo na hintayin yun. Wag mo na gamitin yung grace period o restoration. Mag-apply ka ng, kung hindi nga ka makakuha ng work permit kasi wala kang LMIA, visitor record yung applyan po natin. Don't wait. Yes, kung gusto niyo magstay pa dito sa Canada, other option kasi is uwi muna tayo and then balik na lang tayo at some point. Pero kung gusto niyo muna magstay dito, visitor record. Of course, hindi kayo makapagtrabaho, pero at least kung may mga kailangan kayong gawin or mga kailangan kayong bisitahin, kamag-anak, kaibigan, well, now is the time for that. Yeah. Yun lang po yun. Tsaka yun nga, huwag nyo na hintayin na lumagpas. Bukas na yun. So, dapat siguro ngayon po isubmit yun yan. Or at least tomorrow siguro. Pero, as much as possible. Don't let your status expire. Even if may 90 days kayo, hindi yung guaranteed. Walang guaranteed doon na ma-approve kayo. So, yun nga, best advice or best action dito, apply kayo ng visitor record para wala kayong patid dun sa status nyo.
Okay. We move on to Au C. Estrada. Hello, good afternoon, attorney and Miss Jean. I'm a tourist here in Toronto, entering for many times already. Now, andito ako ulit since June this year. And recently, we went to US with my partner. Okay. He is Canadian citizen and / Pinoy. Okay. Upon returning here in Toronto, wala namang note ang kiosk or note sa immigration. Okay. My question is, to confirm din, can I stay another 6 more months? Yun. I'm with my partner now. I just went to complete the 12 months with my partner dahil planning to sponsor me soon. Okay. Thanks for your answer in advance. Our relationship ayan, meron pa siya mga follow-up info. Our relationship started in 2022. I'm staying in the Philippines. Noong 2022. I visited him last 2023 of September to January 2024. So, it seems to me na pwede kayo na mag-file din ng sponsorship, either conjugal or common law. We just need to evaluate further. Alin dun sa dalawa yung pwede. Pero kasi yung relationship nyo, if it's like, yung nga, kung describe natin siya as marriage-like, since 2022, baka pwede na kasi more than a year na yon. Yung sa tanong naman kung pwede pa mag-stay ng 6 months, depende. Applyan nyo, walang problema doon. Dun sa isa nating episode, nabanggit, wala namang limit yan. Yeah. You can always apply. Depende kung approvehan pa kayo. May mga cases nga, 9 years na dito, 10 years, andito pa rin. So, kakabalik niya lang from US eh. So, it's another fresh 6 months ba daw? I understand. Yung pagbalik niyo sa Canada, 6 months lagi yon. Yeah. Unless na sinabi ni officer na, bawasan natin yung validity ng ng stay mo. Pero by default. By default, 6 months yon. So kung walang annotation or anything, 6 months yon. Yeah. And then before mag-expire yun, pwede kayo mag-apply ulit ng panibagong 6 months. Extension ng visitor record nga, yung mga pinag-usapan natin kayo. Extend nyo lang yung visitor record. And then wala namang limit yun. Extend lang extend. For as long as ina-approve kayo, wala namang problema doon. Kailangan nyo lang din i-prove nga na ano ba yung purpose nyo for staying, bakit ba kayo nandito pa rin sa Canada. One good reason is kasama nyo kasi yung partner nyo. Yun ang reason nun. Ang next question niyan, may funds ba kayo? Kasi hindi kayo pwede mag-work, di ba? Visitor lang kasi may pondo ba kayo? Paano nyo susuportahan? So, yun yung mga ilalagay nyo doon sa application nyo. So, but so far so good. Okay naman yung profile niya. May follow-up. Ayun, may follow-up info pa si Au. I know when he can sponsor me. His divorce is ongoing but medyo malapit na rin pong ma-resolve. Ayun. Kasi yun, dun nga sa nabanggit natin, it can either be common law or conjugal. Medyo related siya. Common law kasi dapat nagsasama kayo for at least 1 year. Continuously. And continuous yun. And then dapat, kung conjugal naman, hindi kayo kasi nga makapagsama for whatever reason, yun na may impediment. In this case, mukhang walang impediment doon sa pagsasama kasi magkasama kayo eh. So, dapat nagsama kayo for at least 1 year. Pero in some cases, well, forget that. Kasi magkasama na kayo. Kumpletuhin nyo na lang yung 1 year. And then mag-apply na lang kayo siguro as common law. In some cases, ayan, balik tayo doon. Pwede rin eh. Depende rin kasi nga sa how you present yung application. Pwede mong sabihin na common law actually kayo since 2020. Hindi man tuloy-tuloy. Pwede pa din eh. So, hindi naman kailangang stricto din yung pag-implement ng mga rules. Minsan, napapagbigyan. Depende rin sa officer. Depende rin sa paraan nyo ng pag-apply. Ano ba yung mga sinabi nyo doon sa application nyo. The way you present your application. Exactly. So, minsan, yung mga officer, practical din yan. Maghintay pa ba tayo na buuhin mo yung isang taon na magkasama kayo na walang patid, 2022 pa naman kayo na marriage-like relationship. So, minsan, pwede yun. Depende nga din sa officer. Ayun. Okay, Miss Au, maraming pong salamat for that question. We hope you were enlightened. Ayan. From Borita Villanueva. Good day po. Ang idea kung ilang days binibigay sa mga na-refuse yung application for restoration of status as visitor record. Sa IRCC website kasi nakalagay lang, must leave Canada immediately. Thank you po and God bless. So, medyo marami nga tayo mga ganyan questions ngayon. 2025, maraming kailangan nakakatanggap ng ganyan, hindi na ma-renew yung status, etc. You must leave immediately, ganun. So, kung kailan kayo nawala ng status, nakalagay naman din yung sa letter di ba?
kung kailan nawala yung status nyo, you count from that date, 90 days, pwede kayo mag-restore. So, technically, pwede kayo mag-apply. Pero kung aprubahan ba kayo, depende pa nga din. Kahit nga kayo hindi nawala ng status, pero kung magre-renew kayo, discretionary pa rin nga lagi. Yun yung lagi natin sinasabi. Discretionary sa officer. Pero, within 90 days kayo supposedly magpapa-restore. Pwede pa nga rin, in some cases, in rare cases, kahit lagpas na 90 days, kung meron kayong magandang reason, so case-to-case based, depende talaga sa attending facts na tinatawag natin. In some cases, kahit lagpas na ng 90 days, pwede pa rin kumuha ng visitor record. Depende yan nga sa officer. So, yun yung yun yung minsan mahirap iintindihin sa mga immigration applications, yung level of discretion ng officer. So, minsan kahit yung rules hindi nila sinusunod, kung sa tingin nila is mas practical na hindi sundin yung rule, yung mga ganyang klaseng rule about restoration period. So, yun po yun. Just to summarize, as much as possible, huwag nating hayaan na mawalan tayo ng status para walang masabi si officer. Pero kung nawalan status, you still have 90 days. And even nga, lagpas ng 90 days, kung meron ka magandang dahilan, in some cases, pwede pa din. Walang guarantee nga lang po. Yun yung caveat nun. There's no guarantee. Huwag niyo akong i-quote yan na pwede pa din. Sabi ni attorney, pwede pa din. Well, depende sa officer yun eh. But it's like, kailangan ma-prove yung reason. So, you have a valid reason. Mas mahirap i-convince si officer. Pwede pa rin, pero pahirap yung pagkukumbinsi mo sa kanya na pagbigyan ka at i-restore yung status mo. Ang tatanungin din kasi ni officer sa inyo, kumbaga, sa isip-isip niya, ano bang ginawa mo? Bakit na, kapabayaan lang ba yun? Minsan, hindi nila ina-accept yung mga ganong dahilan eh. Okay. Maraming salamat, Barita, for that question. From Edwin. Hello po, matagal na po akong hiwalay sa live-in partner ko. Gusto ko sanang sponsoran ang 15 years old na anak namin. Pero sabi ng consultant, hindi daw pwede kasi same address kami sa birth certificate ng anak namin. Okay. Medyo interesting. Ano pong pwede gawin? Interesting. Okay, hiwalay. Tapos yung may 15-year-old na anak. So, pwede naman nga. Anak mo siya, so pwede mo siyang sponsoran. Ang tanong lang din ay magko-consent ba yung partner mo, yung mother niya, nung anak niyo. Kasi kailangan yung consent at saka syempre mag-submit siya ng mga requirements. Since minor siya, hindi niya kayang gawin yung mag-isa. Kailangan ng consent nung parents, ng other parent. Ikaw, syempre magko-consent ka, pero yung other parent, magko-consent din ba? Kung wala, kailangan mo ng court order. So, dadaan ka pa sa court. Or gusto mo, hintayin mo na lang siya mag-18 para at least hindi niya na kailangan ng consent ng magulang. Pero I know, medyo matagal pa yun. So, yung mga options nito, I don't understand yung sabi ng consultant na hindi pwede kasi same address kayo sa birth certificate ng anak ninyo. Sila nung ex niya, I think. So, medyo parang may kulang doon. Kasi in itself, I don't see any issue. Kung pareho yung address sa birth certificate. So, parang ano naman? Maybe the way I see it is kailangan kasama din yung live-in partner niya. Parang hindi lang yung anak. Okay. So, kailangan niyo i-prove lang na hiwalay na nga kayo sa partner niyo. So, yun yung point doon. More on evidence na ano yung proof mo na hiwalay na kayo doon sa partner. Pero tama yun. Kasi ang pwedeng i-assume na kayo pa rin ng partner mo at dapat isama mo siya bilang partner. Pero nga, depende sa evidence mo. 15, kailan ba kayo naghiwalay? Matagal na, sabi mo. So, yun, ano lang yung proof mo nun? So, usually, sabi natin gold standard, yung divorce. Kung nag-divorce na kayo, yun yung proof na hiwalay na kayo. Divorce na kayo. Or annulment, or separation agreement. Hindi masyadong kasi hindi dumaan sa court yun pag separation. Hindi masyadong matibay na ebidensya. Pero in some cases, pumapayag din sa officer ng gano'n. Or ang least is yung affidavit. Affidavit, ikaw lang yung pipirma noon. Pipirma ka sa harap ng notary public. Pero yun yung sabi nating least persuasive na evidence. In some cases, pumapayag pa rin Ito, live-in lang sila
yeah, it Oo. doesn't matter. You have to prove, Prove na na naghiwalay kayo. separated So, siya. kasi Okay. live-in, ibig sabihin common law kayo. Eh, dito nga sa Canada, yung common law, may ano yun eh. Merong, kumbaga, legal status yun eh. Common law. Mm-mm. So, kailangan nyo pa din i-prove Kailangan pa na rin naghiwalay i-prove. kayo. Yeah. Okay, maraming salamat, Edwin. From Maricel Garado, Bajar Trani. Ask ko lang po if naka-apply ng visitor record before mag-expire ang PGWP pero wala pang desisyon until umuwi ng Pinas, pwede bang i-withdraw yung application or hayaan na lang lumabas ang desisyon kahit nasa Pinas na? Okay. So, ito, interesting yan. Yeah, good question. Yeah. Kasi i-clarify din natin, visitor record, yan yung authorization mo status dito sa Canada nga. So, kung lumabas ka na, parang wala na yun. Ano pa yung ina-applyan mo na visitor record? Wala na yun. Wala ka na dito. Yeah. Wala ka na dito. So, so parang technically abandoned na nga yun eh. Kasi wala na siyang point. Kasi ang ina-apply mo sa visitor record, pwede ba ako magstay pa dito sa Canada? Parang ganun eh. Eh, wala ka na nga sa Canada. Ano pa ba yung hinihingi mo na pwede pa? Wala ka na sa Canada eh. So yun po yan. Gusto ko lang i-clarify yung part niya. So, wala na yung visitor record. Para makabalik ka, ang kailangan mo is yung visa. So, kung meron ka pang visa at valid pa naman, makakabalik ka. Or ETA. Or any other travel document. Ngayon, pagbalik nyo dito, doon, parang automatic application yun na, okay, gaano kakatagal kaya bibigyan ng authority to stay. Up to 6 months nga po yun, pero it can be something else. So, yun lang po yung gusto natin i-clarify doon. Visitor record, parang abandoned na yun. Kung wala na kayo sa Canada, kasi, yun nga, visitor record, parang tinatanong mo kung pwede ka pa ba magstay dito sa loob ng Canada. So, yun lang. Pwede ba daw i-withdraw na? Wala na yun eh. Okay. So, parang withdrawn na nga yun or withdraw nyo na rin para at least may formality. You can inform immigration na wala na kayo dito sa Canada. Katulad din na nabanggit natin sa kanina, hindi naman automatic malalaman ni officer na umalis kayo eh. Hindi niya malalaman yun unless you let them know. So, better let them know para alam niya ano nangyayari sa situation nyo. At siya na lang din siguro nga mag-cancel ng application na yun kasi parang moot na yun eh. Wala na siyang purpose. Okay. Thank you, Maricel, for that question. Ayan, si Au, nagpapasalamat. Thank you so much, Attorney and Ms. Jin. Salamat, Maybe Miss we Au. need your further help soon. Yes. Sige po, reach out Reach lang. out lang po. Okay, from Edwin. Ito, si Edwin yung kanina. She's married na. The consultant said the same address kami, which means nagsasama pa kami. Sabi sa birth certificate, Yeah. tagal na nun. Pero hanggang ngayon ba? 15 Sabi years lang daw old ni ba? consultant kasi daw nga same address sa birth certificate. Yun nga, that was 15 years ago. So, what we know is nagsasama kayo 15 years ago. But what about now? Yun ang tanong. Ngayon ba nagsasama pa rin kayo? So, if hindi na, as you said, hiwalay na kayo. You just prove that. Prove that na hindi na kayo nagsasama, hiwalay na kayo. Yun yung ipoprove nyo. Ayun. Okay, Edwin, sana naliwanagan ka doon. Okay, Jatin Kumar. Hello po, I'm resident here in Canada. Pag po ba kasal sa Pilipinas, pero more than a year na kayong hiwalay, pero hindi pa kayo divorce. And may common law partner ka dito sa Canada for more than a year and live-in kayo, possible po ba to sponsor my common law? Yeah. Yes, kasi yung nabigay niya naman yung info na kailangan. 1 year na sila nagsasama, so 1 year common law. So, pwedeng-pwede na yun. Tapos, ano pa ba yung nabanggit niyang information? Hindi, Hiwalay. more than a year na silang resident, hiwalay, pero dun sa hindi pa dati. sila divorce, yes. Okay lang yan. So, dito nga sa Canada, as we always say, yung paghihiwalay nyo, hindi kailangan ng formality nun eh. Hindi kailangan i-formalize through divorce. Yung divorce, ano lang siya, evidence. Pero whether or not separated na kayo, separated na kayo. Hindi ko alam paano siya explain sa in layman's terms, pero yung pagse-separate nyo, ano na siya, official na yun. Officially, i-recognize na yun ng Canada only if you can prove it. Yung divorce is just one way to prove it. Pero hindi siya required kumbaga na merong divorce. So, ang kailangan lang is proof na separated na kayo dun sa una. Tapos yung sa bago nyo, at least 1 year na kayo nagsasama.
pwede nyo na siyang sponsor. So, Yeah. But you Yun need yung to basic. prove. You need to it's prove na just a hiwalay matter of na kayo. proof. Yes. Yeah. Proof. Pero yung pagiging separated nyo, legal na yun. Legally separate. Walang other requirement para maging kayo, legally separated. Hindi nyo kailangan pumunta sa court or hindi nyo kailangan mag-file ng divorce or whatever. Yung mga yun, proof lang yun. Anyway, Which siguro if needed, kung kayo siguro kung masyadong magko-common technical. na. Ayan, yes, siguro Yeah. kung mahirap Yeah. i-absorb yung part na yun. I understand. Medyo siguro technical yun na part. Medyo siguro pang law student or lawyer yung part na yun. But that's how it is eh. Yeah. That's how we see it. Separated na kayo, yes. But can you prove it? Maybe not. Pero separated kayo. So yun, Yeah. anyway, yun lang yan. Separated na po kayo. Yun. So if you're going to be sponsored as a common law, you need to prove that you are separated from your ex. Right. Okay? Ayan. B.O. Bernadette. Good morning po from Tofino, BC. Ayan. Good morning, Bernadette. Thank you for Suki natin si Bernadette watching. at saka, nag-reach out na siya sa atin. Oo. Okay. So, meron pa po tayong mga time. Pwede pa po kayong mag-send in ng questions nyo. Okay, in the meantime, break muna tayo sa online. Medyo natapos Yes. natin. Marami pa tayong mga questions na hindi Pagbigyan nasasagot. natin yung mga offline din. Oo. Ayan, let's start with Hadej O. Hi, boss. Uy, boss ka niya. May Hi. question po ako. Si Jeddah po ito. Lagi ko po kayong pinapanood. Taga Edmonton po ako. Salamat, Jeddah. Ayan. Question ko po is kapag na-refuse po yung in-apply ko na visitor visa, ilang araw po bago ako pa uuwiin? Gandang tanong yun. So, yun nga, napag-usapan natin kanina, may restoration period pa na 90 days and even nga lagpas. In some cases, I'm not saying, okay, baliwalain nyo, pwede naman eh. Do your best effort nga po na i-maintain yung status. Pero, kung na-refuse yung, ito pa, visitor visa na naman. Visitor record po dapat. Para hindi tayo nalilito. Yung visitor record, ilang araw bago pa uwiin. Hindi naman kayo papauwiin like right away. May process pa doon. May hearing din yan. Pwede kayo mabigyan ng pagkakataon na sabihin nyo nga doon sa officer kung bakit kayo dapat hindi muna umuwi. So, case-to-case basis. So, bottom line na lang po, hindi naman kailangang umuwi agad-agad. Pero dapat meron kayong ginagawa para kahit paano nga maparestore yung status nyo. At ultimately, i-explain nyo bakit nga ba kayo nandito. Paano pa bang gagawin nyo sa Canada? Parang ganon. Ayun. May follow-up question siya related to that. May pathway pa po ba na yung nag-sponsor po sa akin is Canadian, ang business niya po ay mga apartment po sa Edmonton. Ano po kayang pathway para ma-hire niya ako? Siya rin po ang nag-extend sa akin noong September 2025. May possible po kayang mabigyan niya ako ng LMIA. Ano po yung dapat niyang gawin? So sa start muna tayo sa trabaho. Huwag muna yung PR. Said natin yun, pero yung tanong niya. LMIA is your pathway to regularize your status, magkaroon ng work permit, makapagtrabaho. Yes, yun muna. So good yun kung may LMIA. Yung PR naman, depende nga kung mayroong specific pathway dyan. For now, ang alam natin yung express entry, pataasan ng points yun. At its most basic, kung yung trabaho nyo tier 3 at naka-isang taon na kayo doon, pwede kayong gumawa na ng profile. So pwede na kayo sa express entry. Pero depende kung mataas yung points nyo para kayo ma-draw. So medyo, yun yung madugong part. Kasi kailangan nyo ng mataas na points doon. Otherwise, maghihintay kayo ng pagkatagal-tagal. Parang nasa purgatorio na parang almost infinity. Nandun lang kayo sa pool. Or i-renew yung express entry profile nyo pero hindi naman kayo madadraw. Yun yung hindi maganda doon sa system na yon. But anyway, if not, ang other ways yun yung mga provincial nominations. So tingnan nyo kung yung trabaho nyo, yun ba yung ninonominate, especially dyan nasa Edmonton kayo, ng Alberta. You need to do some research. Tingnan nyo kung yun ba yung ninonominate ng Alberta. Kung hindi, hanap kayo sa ibang province. So, depende doon sa trabaho nyo. Tingnan nyo kung yung trabaho nyo ba, yun ba yung kailangan ng ibang province at inonominate ba kayo ng province na yon kasi kailangan nila kayo. So, yun yung mga other ways. Saka yung RCIP, kanina nabanggit din, Rural Community Immigration Pilot. So, makakakuha ba kayo ng recommendation doon sa community na yon? So, yun yung mga pathway to become PR. So, anyway, marami pa tayong kailangang i-ano dito.
i-research. Okay. Moving on to Froilan A. May anak po kami na nasa Pinas, 25 years old na po. Hindi po namin naisama sa application namin kasi overage na po siya. May paraan pa po bang pwede siyang makuha? Yeah, ang paraan is usually mag-aral siya ulit dito. Yun po yung nire-recommend natin madalas. Lalo yan, bata pa naman, 25 years old. Pwede pa siyang mag-start all over dito. Aral muna siya dito. On their own na, kasi nga pag 25 years old, hindi na siya may sponsor bilang anak. So, kumbaga, katatayo siya sa sarili niyang paana. And then, mag-aral siya, maging international student, then PGWP, and then later PR. Pero yeah, parang ngayon, parang andaling sabihin. Pero yun nga, marami sa ating viewers ngayon, sa mga clients natin minsan, yun ang problema. Nag-aral sila dito, PGWP, and then wala na. Kasi hindi na nila ma-extend yung nila work permit, and then hindi naman sila ma-drop pa sa PR. So, paano na? So, yun pa rin ba yung i-advise natin? Yun pa rin yung pinakamaganda sa ngayon sa totoo lang Yun pa rin, walang iba Yun pa din. And then, improve nyo na lang yung sarili ninyo para at least tumaas-taas yung points nyo. At least ang kagandahan dito sa anak nyo, 25 years. Yung sa age niya, mataas pa. So, mamamaximize niya pa yung age niya. So, ibig sabihin, may advantage siya doon. Kailangan niya na lang, score siya for ito yung mga bagay na usually kailangan i-improve, di ba? So, yung trabaho, kung makapagtrabaho siya dito sa Canada, Tier 3 or up, you get Canadian experience, may points yon. So, the longer you work here in Canada, the more points you get. Language skills, English at French nga, lagi natin nababanggit. I-improve nyo siya para tumaas din yung points. Yeah. Tapos yung education, kaya pag mag-aaral siya dito, additional points din yun, especially kung magma-master siya dito. So, yun yung mga paraan para maging competitive siya. So, pwede, depending nga lang sa gagawin niya ba yun. So, I understand, hindi madali, wala namang madali. Pag pinag-usapan PR, alam na nating lahat, hindi siya madali. Punong-puno siya ng challenge. Pero, doable kung willing kang gawin yung mga yun, di ba? Kung may mga kailangan gawin. Kung willing ka, at some point, magiging PR ka din. Ayun. Okay, Froilan, thank you for that question. Ayan, nagpapa-shoutout si Miss Juliet Rayo. Hello po. Hello, Juliet, and thank you for watching. Miss Juliet. Kung may mga question po kayo, you can still send in your questions. We still have 15 minutes, so okay, balik tayo sa offline naman. Yes. Maubos so naman. while we're waiting, babalik pa tayo sa ating offline from Kana J. Hello. Now na nagbabawas talaga ng foreign worker ang IRCC, pwede po ba na maparevoke yung PR ng sponsorship spouse? Okay. 1 year and 4 months na po na PR, kaso separated na po sila. Ayan. So, hindi po unfortunately, pag PR na siya, kahit maghiwalay pa sila, hindi na po yun nababawi. Okay, so yun lang po muna. We'll leave it there. Marami tayong pwede pag-usapan niya, pero we'll leave it at that muna. Na hindi porket naghiwalay sila at in-sponsor yung isa, pwede nang ma-revoke yung PR. So even if totoo na medyo nagbabawas ang Canada ngayon ng mga foreign nationals dito sa Canada, hindi yun ground para mabawi yung PR pag naghiwalay na yung couple. Okay. Ayun, maraming pong salamat for that question, Kana. Ayan, meron tayong na-receive from Agnes Castillo. Hello po, attorney. Agnes Castillo here po from Edmonton, Canada. A retired business owner and a senior citizen. Would like to connect with you po para sa mga kababayans natin na naghahanap ng isang immigration lawyer that I can trust. Since I always saw you with Ina and with Dayanara, kayo ang need ng mga kababayan natin. Thank you po for assisting our kababayan. Salamat din po. Maraming salamat, Miss Agnes, for that suporta. At saka inspiring po, message. Reach out lang din po kayo sa amin if you want to. Yes. If you want to propose something like collaboration or whatever, reach out lang po kayo sa amin. Opo. Nasa screen po yung contact details po namin. You can get it in touch with us by calling us at 1-855-522-5290 or you can visit our website, filipinololawyer.ca. And pwede rin po kayong mag-send ng message sa aming Facebook, JCA Law Office. Okay?
Ayan. So, kung wala pa po kayong mga questions, babalikan natin yung offline questions natin. Marami pa tayong Back to questions offline. dito. Yeah. From Python B. Ayan. Attorney, tanong lang po, ano po ang magiging status ko kung matagal nang expired ang PR card ko? Salamat po. So, yung PR card po, as what we've discussed before, it doesn't mean na pag nag-expire yung PR card, magbabago yung status natin or hindi na rin tayo PR. Yung card lang po yung nag-expire, not our status. So, PR pa rin po tayo, basically. And, yun, applyan nyo lang ng renewal. And kailangan nyo lang i-prove na na-meet nyo yung residency requirements. So, bali, if I remember it right, mga 2 years yun. Out of 5. Out of 5 years. Within the past 5 years, dapat nag-stay kayo sa Canada ng 2 years. At So, least wala 2 pa nga years. kalahati, di ba? Yeah. So, para lang ma-maintain nyo yung PR status at makapag-renew kayo ng PR card. And kung sakali naman hindi nyo na-meet yon, may chance pa din. Pero kailangan meron kayo nga rin magandang explanation, di ba? So, ano ba yung explanation nyo? Ba't hindi nyo siya na-meet? Usually, mga HNC factors, pwede yon na sinamahan nyo yung isang mahal nyo sa buhay kasi may sakit siya. Yung mga common situation yan. And in most cases, napagbibigyan siya. At least that's what we know. Pero, case to case. Pero yun, bottom line is, pag nag-expire yung PR card, that doesn't mean na nag-expire na rin yung PR status mo. So, hindi yun. Magkaiba po yun. Opo. Applyan nyo lang po ng renewal. Okay, maraming salamat, Python. Ayan, meron tayong mga received na questions from our comment section. From Juliet Rayo, 17 years old na po yung anak naming Kambal. Nasa Pinas pa po sila. Dito na po kami mag-asawa sa Quebec. Working visa po kami. Paano po gagawin namin para makuha po namin ang aming kambal na anak sa Pinas? Thank you po. So, pwedeng visa, pwedeng study permit. May mga process po dyan na kailangan lang ipatunayan yung funds. Siyempre, yung purpose tsaka funds, usually dalawa lang yun. Ano ba yung purpose? Genuine ba yung purpose? Either visit or mag-aaral. And then, may funds ba kayo para doon? Kaya nyo mo silang buhayin pag nandito sila. So, basically yun yung pinaka-overview niyan. So, pwede nyo silang kuhanin. Definitely. And in fact, maraming ganun dito ngayon, di ba, na dito yung mga anak nila. And to add on to that, kailangan lang i-check nyo rin yung kung gaano pa, ano pa yung length of visa, yung permit dun sa inyong work permit. So, at least a year. Para makapag-apply for kung study permit. Yeah. So anyway, hindi naman talaga siya din related doon. Not necessarily na kung ano yung end ng visit or ng work permit nyo, yun din yung sa study permit ng mga anak nyo. May nakakapunta nga dito anak lang, walang magulang, di ba? So, depende yun. Pero in most cases, yes, tama yung sinabi ni Jane na depende. Contemporary. Nakasabay yun dun sa work permit ng principal ng mga magulang. Pero pwede ring hindi. Depende nga sa application. Okay, Julia, thank you for that question. From Annie Bautista, I'm legally separated po sa Pilipinas. Pwede ko po bang isama si common law sa PR application ko? Salamat po. Pwede po. Ayan. Yun yung straightforward answer dyan. Kung common law kayo, ang turing nyo sa isa't isa, mag-asawa at nagsasama kayo, and for 1 year na, pwede. Pero kung PR application, yun nga, ito, magandang i-clarify dito. I would say nga, kahit hindi pa kayo 1 year, i-declare nyo lang siya. Declare, kung nagsasama kayo, common law yung situation. Declare nyo lang. Okay. Thank you, Annie, for that question. And please, feel free to send in your questions. While we wait for the rest of the questions, we go back to our offline questions. From Jetro K. Hello po. As lang po, student po ako. Mag-second year na po. May nag-offer sa akin ng LMIA. Ang ask ko po, pwede po bang i-grab ko yung opportunity na may LMIA ako? Paano na po yung school ko po? Ano pong mangyayari? Thank you po. Pwede naman yun magpalit from student kahit nasa kalagitnaan. Pwede yun. So, basta importante, ma-approve ka dun sa work permit mo. And then, pwede naman mag-change. Wala namang masama doon. For as long as, again, genuine yung intent mo, na especially nung una na nag-aral ka dito, genuine naman yan. At some point, nagbago isip mo, pwede yan. Ang hindi maganda yung
sa umpisa pa lang, wala ka naman pala talagang balak mag-aral. Ang gusto mo lang pala talaga magtrabaho and somehow ginamit mo yung study permit para lang makarating dito at maghanap ng trabaho. When in fact, actually, maraming gumagawa sa itong sinabi ko na yan. Maraming gumagawa niyan. Hopefully, of course, assumption natin hindi ka ganun. I'm just saying, maraming gumagawa nun. Pero yun, for as long as genuine naman yung intention mo na mag-aral and then later on magtrabaho, walang problema doon. Pwede ka magpalit. Okay, Jetro, thank you for that question. Ayan, may follow-up question si Miss Juliet Rayo. Kapag visit visa po ba, pwede sila mag-apply ng study visa pag nandito na po sila sa Canada? Thank you po ulit. So, pwede, yun ulit na straightforward sagot natin dyan. Pwede mag-convert from visit visa to, or visitor status to student status. Usually, kailangan lumabas, pero kung yung magulang nila nandito sa Canada, pwedeng dito na lang din sila mag-apply noon. So, may mga certain details dyan, but basically, pwede yan, yung tanong niyo. Pwedeng mag-convert from visitor to student. Okay, Miss Juliet, thank you for that question. Okay, we got another question from Vicky Las. Hi po, my husband declared only high school degree. Ang college degree niya, hindi niya na-declare sa immigration. Ano po ang pwedeng namin gawin? Baka maapektuhan ang PR application niya. Salamat po sa sagot. So, I'm just wondering din, bakit hindi dineclare nga ba? Bakit nga ba hindi dineclare? So, depende kasi material ba yun? Ibig importante ba yung fact na yun? At saka, yun nga, bakit hindi na-declare? So, hindi natin malalaman. Hindi ko masagot without additional fact. Saka usually po, kailangan ng di ba, yung educational assessment. So, may lalabas doon kung ano na yung talagang level. I'd like to understand yung context kasi. Ano ba ang application ito? Immigration. Ano ba? Para saan ba yun? Ano ba yung PR application lang ang sinabi niya. PR application. Kasi hindi na-declare. Kasi nga, bakit hindi na-declare nga ba? So, depende. Kung ano lang din siya, nagkamali lang, honest mistake, baka pwede pa, okay lang yun. Pero minsan kasi, nagiging misrep. Yun yung medyo mabigat-bigat, kung misrep. Intentional na withhold. Tapos, material siya. Ibig sabihin, malaking bagay yun. Dahil doon, nagkamali si officer. Doon sa hindi pagsabi ng totoo. Pwede maging misrep yun. So, yun nga, depende. Kailangan malaman ko yung context nito, bakit hindi na isama, at ano ba talaga yung application na yun. Okay, Vicky. So, yeah, we need further information para masagot yung tanong mo. Okay, let's go back to our offline questions from Arlene. Hello po. Sa pag-fill up sa mga questions regarding po if may kakilala sa Canada, if ever mag-apply ako ng tourist visa sa Canada, may implication po ba if i-declare ko ang name ng partner ko? Thank you po. Yeah, magandang tanong yan. And medyo common din. Unang-una, I would say, i-declare nyo kung ano yung totoo. Huwag tayong, di ba? Yun nga, kasi napag-usapan natin misrep ganyan. Para maiwasan natin yung mga ganong finding na misrepresentation. Sabihin natin kung ano yung totoo. So, i-declare natin kung meron tayong common law partner or special someone na nag-i-invite. I-declare natin yon. Somehow may negative din yun. So, I understand, may negative aspect yon, pero pwede naman din yun ma-overcome. So, ito yung full discussion dyan. Pagka, kasi yung, especially common law, di ba, nag-invite. Ang iniisip din ni officer, baka hindi ka na nga umalis. Kasi dito na yung partner mo, better half mo. Medyo, may chance kang hindi na umuwi, mag-overstay. Ganyan. So, medyo negative if you think about it. Pero depende nga rin sa paano mo siya i-convince na despite na andito yung common law partner mo, paano mo mako-convince si officer na hindi, uwi ka lang naman. Hindi ka naman sobrang excited na magstay dito sa Canada or something like that. So, depende sa paano mo yun isusulat, ilalagay doon sa application mo. And in many cases, napapagbigyan yun. Well, at least from our experience din, napapagbigyan yun. And then,
maganda rin yun later on kasi alam ko yung ang iniisip nyo later on syempre sponsorship, di ba? So maganda yun kasi pag nag-apply na kayo ng sponsorship at dineclare nyo lahat from the beginning, maganda yun dun sa application nyo for sponsorship. Magagamit nyo yun. Walang possible conflict kasi minsan ito, nga hindi sinasabi na gano'n, sasabi friend lang. Ayan, marami tayong mga situation na nangyaring ganyan. Para nga mapagbigyan. When in fact, mas sumasama yung situation kasi pag nag-apply ka na ng sponsorship, dun sasabihin mo, common law pala kayo for this long na. Pero nung nag-apply ka ng visitor, Hindi mo. withhold mo yung information. Oo. So, dun ka pa magkakaroon ng conflict. Dun pa yung possible na ma-misrep ka. Mas malaking problem, di ba? So, I would say, i-declare mo kung ano yung totoo. I understand may negative aspect yon. Deal with it. Deal with that. At least maliit lang yun na bagay. Hindi siya ganong kalaking, hindi insurmountable ba yun nga, from our experience na ano naman yan, na explain ng maayos, so pwede ka pa rin ma-approve. And then later on, wala ka magiging problema pag nag-apply na kayo ng sponsorship. So yun yung masasabi natin dyan. Ayan, Arlene. Thank you, Arlene, for that question. Balikan natin yung mga na-receive nating live questions, attorney. Ayan, si Vicky last, yung last na nag-question, LMIA po kasi siya, janitorial po ang work niya dito. Yung hindi na-declare yung college degree. Yun nga. Ba't hindi nga i-declare ba? Ayun Ba't nga, nga ba hindi natin hindi alam. Kalimutan siguro, we don't know. Ayun. Yun nga, honest mistake lang ba? Yeah. Kung honest mistake, pwede pa yung mapagbigyan. I mean, pwede niyong sabihin kay IRCC via web form. At saka as much as possible, i-update nyo na si IRCC. Sabi mo, Unahan nyo sorry, na. nagkamali po. Tao lang sabi. Yeah. Hindi po namin naisama yung college degree. Ito na po yun. Unahan nyo na habang wala pang Exactly. decision. Bago pa sila makakita nun, unahan nyo na. It shows more na yun nagkamali lang kayo na gusto nyo naman talagang i-disclose lahat. It's just that at that time na hindi nyo siya naisama. So, as soon as possible, as soon as nakita nyo na yung mistake, i-correct nyo na. So, yun yung nasasabi natin. Okay, Vicky, thank you. Ayan, si Juliet Rayo, thank you so much po. Malaking tulong po kayo sa amin. Ingatan po nawa kayo ng Panginoon. Naliwanagan po ako. Salamat po, Thank you, Miss Rayo. Juliet. From Annie Bautista, another question po. May 3 po akong anak, 16 years old, at mag-22 na po yung kambal ko next year, June. Pwede ko pa rin po bang isama yung kambal ko kahit 22 na sila? Unfortunately, lagpas na po sa edad, so hindi na po. Unless na meron silang disability at hindi sila makapagtrabaho on their own. But yeah, exemption yon. Pero in most cases, pagka nag-22 na po, Hindi na pwede. Separate na po yung application. Okay, Miss Annie. Ayan, maraming salamat po sa inyong mga questions na sinend sa Wala na amin. ba tayong Meron pa offline? tayo, pwede pa nating balikan. Ubusin na natin? Yes, from Annalisa B. Attorney, good afternoon po. Gusto ko pong ipa-visitor dito ang sister ko na PWD, person with disability. Hindi po siya pwede mag-isa kasi po intellectual disability po. Pwede po ba mag-accompany yung isa ko po pong sister? Nasa PGWP po ako now, mag-expire po March 2026, and nag-apply po ako ng spousal open work permit. Nasa maintain status po ako. Extend work permit ko until October 2026 po. Yung husband ko is Canadian citizen. Pwede ko po kayang papuntahin sisters ko dahil kahit hindi pa po ako PR. So, Thank you. pwede, yun muna. Pwede naman. Of course, again, doon tayo sa dekahon na sagot. Depende sa officer. Pero, pwede kayo mag-apply. Kumbinsihin nyo lang si officer na itong kapatid nyo, kasamahan lang naman yung isa nyong kapatid kasi nga kailangan niya ng kasama. Kumbinsihin nyo si officer na uwi lang naman din siya at some point. Hindi naman siya mag-overstay dito. Yun yung pinaka-overview nung nilalaman ng application nyo. Paano nyo gawin yun is up to you. In some cases, you need some assistance yan. Kaya nandito kami para dyan. Mga ganong situation. Pero I'm just saying na if you can do it on your own, wala namang problem doon. Convince si officer na itong kapatid nyo nga, hindi naman siya mag-overstay. One good example ito, bigay tayo ng example.
ginawa niya na yun before sa ibang country. Lumabas na siya, nagbisita, bumalik din naman siya sa So, maganda yung travel history niya, travel record. Ayun. That somehow shows na, itong sumusunod naman to sa mga record. Hindi naman to maganda yung work niya sa Pilipinas, iiwanan niya ba yun? Parang ganon. So, yun yung mga ganong factors. Pero again, case-to-case basis, we just made some assumptions. So, depende. Applyan nyo lang. Tingnan nyo kung ano mangyari. Ayun. Okay, maraming salamat, Annalisa. And last question from Ched S. Sir, ma'am, ask ko po, how po ako sponsor ni BF? Canadian citizen po siya, 2 years na po kami, and we're going to plan our wedding very soon. Babalik po siya ng Pinas para sa wedding namin. So, ang masasabi ko lang dyan, more than a year na, di ba? 2 years. Oo. So, pwede na yon kung yung relationship nga nila is marriage-like. So, sabi niya kasi BF. So, I understand yun yung word na ginagamit natin. Pero kung BF lang talaga, BF-GF, relationship, hindi yun papasa. Kasi medyo mababa yung level nun. Dapat marriage-like nga. Ayan, Dito, magpapakasal. what we call them is yun, more on common law relationship. Pero kung magpapakasal, pwedeng hintayin nyo na lang din na magpakasal kayo. Total, magpapakasal na lang din naman pala. Kung malapit na yun, ipakasal na lang kayo. And then, apply na lang kayo bilang marriage spouse. Ayun. Okay, may pahabol. Sige, pagbigyan natin. Wala na ba sa offline? Wala, pero Okay. dalawa tong nagtanong. Si Sha at saka si RD. Sige. Kaya pa ba? Tapusin na natin. Si Sha in. Good afternoon, attorney. Ang pagpilit ba na mag-drive sa akin ng boss ko for her babies, 15 months old, hindi kasama sa contract, ay Okay. pwedeng gamitin sa vulnerable open work permit in case magkaroon ng hindi pagkakaintindihan or mag-cause ng pag-terminate sa akin. Possibly. Child caregiver. Possibly. May possibility. Yeah, may possibility. Yan. By the way, you can always, din naman, refuse. Kung wala naman yung sa contract nyo, you should refuse. Dito naman nga sa diretsahan lang, kung maging prangka tayo, kung ayaw mong gawin yung isang bagay, or hindi ka agree sa isang bagay, you need to be vocal. Yun lang, kasi baka isipin din ng employer mo na okay lang naman sa'yo kasi umuo ka. So, dapat, pakita mo or sabihin mo, diretsahan na ayaw mo nun, hindi okay sa'yo yun. And then, see what happens. Yung kung meron pang tinatawag natin reprisal, ginantihan ka niya kasi yun kinakatakutan natin, di ba? Kasi nga, nag-refuse ka sa gusto niya mangyari, yun ang pwedeng maging abuse. Kung merong reprisal. Pero yung mismong ikaw naghahatid dun sa 15-month-old na baby, I don't know. Depends kasi. Kasi nga, kung gusto mo naman yun, walang abuse dun. Kasi, kumbaga, okay sa inyo pareho. Pero kung hindi ka nga okay, you need to be vocal about it. And let your employer know. Yes. Okay. So, dun po tayo. Okay, one last question. RD Balanon. Ask ko lang po, family of 4, nakareceive kami ng refusal kahapon. Merong 90 days restoration, refuse due to no positive LMIA. Okay. Merong pending LMIA sa old employer, no result yet. At meron din pong nahanap na new employer with positive LMIA. Kung po ang posisyon, ano pong mas magandang gawin? So, dun muna tayo sa may nakita naman na positive LMI sa bagong employer. Okay, applyan nyo na yun. And within restoration pa naman. So, applyan nyo na yun. Yun ang unahin nyo. Doon naman sa isa, parang okay na yun. Kasi, importante may nakita kayong bago na may positive LMIA. So, apply kayo ng work permit with restoration. Right away. Huwag na po kayo maghintay. Huwag nyo nang hintayin yung buong 90 days or what. Since may positive LMIA naman. Tsaka yun, tingnan nyo rin kung kailan mag-expire yung LMIA na yun. Make sure na valid pa yun. Yeah. Applyan nyo na agad. Huwag na kayo pong maghintay. Okay, marami pong salamat sa mga lahat po nagtanong for today. And babalik po kami ulit next Wednesday for another live. Salamat po sa isa na namang Yes. fulfilling na araw na session, episode dito sa Filipino TV po. Salamat sa suporta. Marami pong salamat and we'll see you again next Wednesday. Abangan niyo po kami for another live immigration Q&A. See you next Wednesday. Thank you po.